May 25, 2019, sa isang tahimik na maliit na pensyon sa Joseonop, Jeju City, isang babae ang abala sa kusina. Naghahanda siya ng mainit at masarap na pagkain, curry rice. Amoy pa lang nakakagutom na. Ngunit matapos maluto ang curry, may inihalo siyang puting sangkap dito. Pagkatapos inilagay niya ito sa plato at inihain sa kanyang dating asawa, si Mr. Kang. Bago pa man ito kainin, kumuha pa ang babae ng litrato ng pagkain na para bang espesyal na alaala na dapat tandaan. Si Mr. Kang na walang kaalam-alam sa kakaibang nangyayari ay masayang kumain ng curry. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsimula siya makaramdam ng matinding pakod, hindi pangkaraniwang antok, hanggang sa hindi na niya ito kayang lapanan at tuluyang napahimbing. Walang nakakaalam, walang makakaisip na yun na pala ang huli niyang tulog, maliban sa isang tao, si Go Yu-chong, ang babaeng nagluto ng curry. Ito ay hindi lamang kwento ng isang pagkaing may halong lihim. Ito ang kwento ng isa sa pinakakilalang kriminal sa South Korea, si Go Yu-chong. Si Go Yu-chong ay kinikilalang isa sa mga pinakanotoryosong mamamatay sa South Korea. Hindi lang basta brutal ang kanyang krimen, ikinagulat ito ng buong bansa. Tinapos niya ang kanyang dating asawa sa isang napakakilabot na paraan, kaya't nagsimula itong pag-usapan at ikinagalit ng buong sambayanan. Ipinanganak si Go Yu-chong sa Jeju Island noong 1983. Doon siya nag-aral mula elementarya hanggang kolehiyo. Doon din siya nagpatuloy sa universidad. Sa una, tila normal naman ang kanyang buhay. Ngunit nang mabunyag ang kanyang ginawa, naging isang sumpa ang kanyang pangalan sa mismong isla kung saan siya lumaki. Dahil sa sobrang siksik ng komunidad sa Jeju, kung saan halos lahat ay magkakakilala, binabanggit ang kanyang pangalan na parang pangalan ng isang demonyo, patunay ng matinding galit at pagkasuklam ng mga tao sa kanya. Nagkakilala sina Go Yu-chong at Mr. Kang sa universidad. Sila'y naging campus couple at 5 taon ding nagrelasyon bago tuluyang ikasal noong June 11, 2013. Para sa lahat ng nakakakilala sa kanila, tila sila ang perpektong magkasintahan. Nagboluntaryo sila sa ibang bansa, naglakbay at bumuo ng mga alaala na gaya ng ibang masayang magkasintahan. Ngunit matapos ang kasal, biglang bumagsak ang lahat. Habang sila'y magkasintahan, halos walang naging problema. Pero nang sila'y ikasal, nagsimula ang matitinding alitan. Isa sa mga hindi malilimutang insidente ay nangyari mismo sa kanilang honeymoon. Matapos ang biyahe, nasa paliparan na sila para bumalik ng Korea. Biglang sinabi ni Go Yu-chong na may gusto pa siyang bilhin, kaya't dali-dali itong pumunta sa duty-free shop. Habang inuulit sa intercom ang huling tawag para sa mga pasahero, siya naman ay patuloy pa ring namimili. Tila walang pakialam sa oras. Sinubukan siyang pilitin ni Mr. Kang na umalis na, pero sumabog ito sa galit at sinigawan ng asawa. Hindi pa rin siya kumilos at patuloy na namili, kahit pa malapit nang lumipad ang eroplano. Sa inis, sumakay si Mr. Kang sa eroplano ng mag-isa. Ngunit dahil sa regulasyon noon, hindi siya pinayagang lumipad nang wala ang kanyang asawa. Kaya wala siyang nagawa kundi bumaba at hanapin ito. At natagpuan niya si Go Yu-chong abala pa rin sa pamimili na para bang walang nangyari. At dahil sa kanyang katikasan ng ulo, na-miss nila ang kanilang flight. Isa ito sa mga unang palatandaan ng kakaibang ugali ni Go Yu-chong. Pagkatapos ikasal, parehong pumasok sina Go Yu-chong at Mr. Kang sa master's at doctoral program sa Jeju National University. Pero hindi naging maganda ang kanilang kalagayang pinansyal. Ang pagsabay ng pag-aaral at kakulangan sa pera ay lalo lamang nagpalala ng kanilang relasyon. At bigla nagkaroon sila ng anak. Kasabay nito tumagdag ang gastusin mula sa panganganak at pagpapalaki ng bata na nagdulot ng higit pang bigat sa kanilang sitwasyon. Dito nagsimulang masira si Go Yu-chong. Madalas siyang magalit at magwala. Nagbabasag siya ng mga gamit tuwing nagtatalo sila at minsan ay sinasaktan pa niya si Mr. Kang. Lumala pa ito. Umabot sa puntong tinutukan niya ng armas ang asawa. Hindi na nakayanan ni Mr. Kang, kaya noong 2016
ay nagsampa siya ng kaso para sa diborsyo. Pagsapit ng 2017, ito ay tuluyan ng naaprubahan. Ang kustodiya ng kanilang anak ay ibinigay kay Go Yuchang dahil walang sapat na nakita si Mr. Kang upang suportahan ang kanilang anak. Ngunit kahit siya ang may kustodiya, may karapatan pa rin si Mr. Kang na makita ito bilang tunay na ama. Ang problema, matapos ang diborsyo, tuluyang pinutol ni Go Yuchang ang lahat ng komunikasyon. Tuwing pupunta si Mr. Kang sa bahay nila, hindi man lang siya nito pinagbubuksan ng pinto. Lumipas ang 2 taon na hindi man lang niya nasilayan ang sariling anak. Hindi sumuko si Mr. Kang. Sa kagustuhang makita ang kanyang anak, nagsampa siya ng kaso laban kay Go. Inaakusahan nitong lumalapag sa kanyang visitation rights. Ngunit sa 3 beses na pagdinig sa korte, hindi nagpakita si Go. Dahil dito, pinatawan pa siya ng multa. Samantala, nalaman ni Mr. Kang na muling nag-asawa si Go. Lalong lumala ang kanyang pag-aalala. Batid niya ang pagiging marahas at hindi matatag ng dating asawa. Kaya't natakot siyang baka mapahamak ang anak sa bagong tahanan. Kalaunan, nagpa siya ang korte 2 taon matapos ang diborsyo na may karapatan si Mr. Kang na makita ang kanyang anak ng kahit 2 beses sa isang buwan. Ngunit ang desisyong ito ay tila nagbukas ng isang napakadelikadong bagay sa isipan ni Go Yuchang. Para sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang hatol ng korte. Sa loob ng 2 linggo, nagsimula siyang maghanap ng mga nakakapahalang impormasyon online. Zolpidem, bone weight, lethal dose ng nicotine, mga bagay na hindi normal na hinahanap ng isang ordinaryong tao. Ngunit paulit-ulit na itong sinisearch. Waring pinaghahandaan na ang kanyang susunod na hakbang. At dumating ang araw. Nakipag-ugnayan siya kay Mr. Kang. Inaya itong magbakasyon sa isang pensyon kasama ang kanilang anak. Masaya si Mr. Kang. Sa wakas, muli niyang makikita ang kanyang 5 taong gulang na anak. Kaya't pumayag siya nang walang pag-aalinlangan. May 25, 2019, dumating ang araw ng kanilang pagkikita. Magkasama sina Go Yuchang, Mr. Kang at ang kanilang anak at nagtungo sa pensyon sa Jushinop, Jeju, isang lugar na si Go mismo ang nag-book. Hindi alam ni Mr. Kang na yun na ang huli niyang araw na makikita siyang buhay. Kinagabihan, naghanda ng hapunan si Go ng curry. Habang nagluluto, lihim niyang hinaluan ito ng zolpidem, isang matinding pampatulog. Pinili niya ang curry dahil sa malakas nitong amoy at lasa na kayang itago ang pait ng gamot. Walang kamalay-malay si Mr. Kang at kinain niya ito ng buong kasiyahan. Hindi nagtagal, tinamaan siya ng epekto ng gamot at napahimbing sa sobrang antok. At sa sandaling yun, sinunggaban siya ni Go Yuchang gamit ang kutsilyo at saka pinagsasaksak. Ngunit hindi agad nalagutan ng buhay si Mr. Kang. Sa kabila ng sugat, nagawa pa niyang gumapang patungo sa pinto. Desperadong makalapas. Pero bago pa man siya makalayo, muli siyang sinaksak ng 2 pang beses ni Go. Sa huli, hindi na niya nakayanan at tuluyang binawian ng buhay. At ang pinaka nakakagulat, nandoon mismo ang kanilang anak, saksi sa buong karumal-dumal na eksena. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang krimen ni Go. Kinabukasan na May 26, dinala niya muna ang kanyang anak sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay bumalik siya sa pensyon na nakabook hanggang May 27 upang simulan ang susunod na yugto ng kanyang plano, ang pagtatago ng katawan. Doon niya kinuha ang mga kagamitang matagal na niyang inihanda. Ayon sa investigasyon, binili niya ang mga ito noong May 22 sa isang supermarket sa Jeju. Patunay na planado ang lahat. Kasama sa kanyang binili ang mga gamit sa pagpuputol, bleach, rubber gloves, tape at iba pang materyales. Halos 12 ng gamit ang kanyang inihanda para maisagawa ang krimen. Pagsapit ng 12:30 ng tanghali noong May 26, sinimulan niyang hati-hatiin ang katawan ni Mr. Kang. Isa-isang tinanggal ang laman hanggang sa may iwan na lamang ang mga buto. Ang nakakasuklam na proseso nito ay tumagal ng halos 23 oras. Pagkatapos, inilagay niya ang mga pira-pirasong labi sa isang maleta at nag-check out sa pensyon. Nakuhanan pa siya ng CCTV na nagtatapon ng 4 na malalaking garbage bag sa isang disposal site. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na laman ng mga yon ang ilang bahagi ng katawan ni Mr. Kang. At matapos nito,
Dumaan pa siya sa isang supermarket para isauli ang ilan sa mga gamit tulad ng tape, bleach at cleaning supplies. Nakakagulat dahil habang ginagawa ito, kalmado lamang siya. Para bang isang ordinaryong ginang na may isinasauling mga hindi nagamit na gamit. Ipinakita nito ang tunay na lamig ng kanyang damdamin. Matapos magtapon at magputol-putol ng katawan ng kanyang dating asawa, nagawa pa niyang magpakita na tila wala lang. May 28, 8:30 ng gabi. Sumakay si Go ng ferry papuntang Wando Island. Ngunit kahit nasa laot na siya, hindi pa rin natapos ang kanyang krimen. Nakuhanan siya ng CCTV dakong alas 9:30 ng gabi habang nagtatapon ng mga bag sa dagat. Pinaniniwala ang laman din ng mga yon ang bahagi ng katawan ni Mr. Kang. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, dumating siya sa Wando at tumiretso sa apartment ng kanyang ama sa Gimpo, Gyeonggi Province at doon muling nagpatuloy ang nakakasindak niyang gawain. Madaling araw ng May 28, nagsimula muli si Go sa pagputol-putol at pagtatago ng mga lapi. Gumamit siya ng mga kagamitang in-order niya online. Nakasuot siya ng protective clothing at gumamit ng mga materyales upang walang matirang bakas ng dugo. Isa-isa niyang sinigurado na walang ebidensyang makikita. Pagkalipas ng ilang araw, May 31st, bandang alas 3 ng madaling araw, nakita siyang nagtatapon muli ng mga garbage bags sa disposal area ng apartment. Pinaniniwala ang laman din ng mga yon ang karagdagang bahagi ng katawan ni Mr. Kang. Ganito kalupit at kasindak isinagawa ni Go ang pagtapos at pagtatago ng bangkay ng kanyang dating asawa. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi siya may tuturing na isang psychopath. Ayon sa isang profiler, hindi siya ang tipong bantang kriminal para sa lahat, kundi isa lamang sa sobrang nahumaling at nabalyo sa kanyang unang asawa. Kadalasan, ang mga babaeng pamatay na may ganitong uri ng ugali ay may tinatawag na borderline personality disorder, isang kondisyon kung saan nakararanas ng matinding kawalan ng kontrol sa emosyon, labis na mood swings at matinding pakiramdam ng kawalan o emptiness. Karaniwang nakikitaan ang mga taong may ganitong kondisyon ng mapanirang asal. Mabilis silang magtiwala at mag-idolize ng isang tao. Ngunit bigla na lamang nila itong mamasamain at mararamdamang sila'y pinagtaksilan. Mula sa kasiyahan na maaari silang biglang sumabog sa matinding galit kahit sa maliliit na bagay lamang. Kaya't ang kanilang mga relasyon ay madalas maging hindi matatag paiba-iba mula sa pagiging malapit hanggang sa pagiging malamig. Madalas din nilang maramdaman na hindi sila minamahal, na may kasamang matinding pagkabalisa at takot na naiwanan. At ang takot na yon ang nagiging dahilan ng kanilang mga extreme na kilos. Sa kaso ni Go Ye-jong, pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang mga suliraning ito na hindi nagamot at naipon sa paglipas ng panahon ang nagtulak sa kanya upang tumapos ng tao. Bandang alas 4 ng madaling araw, bumalik siya sa kanyang tirahan sa Cheongju. Ngunit pagsapit ng June 1, tapos na ang kanyang oras. Nilusob ng mga pulis ang kanyang bahay at inaresto siya kaagad. Sa loob, natagpuan ang mga gamit na ginamit niya sa krimen. Sa kanyang sasakyan, nadiskubre ang kumot na may bakas ng dugo ni Mr. Kang. Ang mabilis na pagkakadakip sa kanya ay dahil sa ulat ng nakababatang kapatid ni Mr. Kang noong May 27. Nagtaka ito nang hindi muling nagparamdam ang kanyang kuya, na dati nagsabing makikipagkita lamang sa kanyang dating asawa. Dahil sa kutob, agad siyang nakipag-ugnayan sa pulisya. Nang kontakin ng mga pulis si Go Ye-jong, sinabi niyang tinangka siyang pagsamantala ni Mr. Kang. Ngunit nabigo ito at pagkatapos ay tumakas. Pero hindi naniwala ang kapatid ni Mr. Kang. Nanatiling naghihinala, kumuha siya ng CCTV footage mula sa pensyon at ibinigay ito sa mga investigador. Doon nila nakita na noong May 25, 4:20 ng hapon, sabay na pumasok sa pensyon sina Mr. Kang, Go Ye-jong at ang kanilang anak. Ngunit wala ni isang record na lumabas si Mr. Kang mula roon. Mas lalo pang nakapanindig balahibo nang makita na bagamat hindi lumabas si Mr. Kang, ang huling signal ng kanyang cellphone ay natuntun malayo sa pensyon sa Ido-Idong area sa Jeju City. Nagpahiwatig ito na maaaring may nagdala ng kanyang telepono sa lugar na yon o naipusilit ito nang hindi nasusundan ng CCTV. Dagdag pa rito, 3 araw na nakaparada lamang
ang kotse ni Mr. Kang sa pensyon nang walang galaw, patunay na may mali. Sa puntong yun, malinaw na hindi ito basta missing person case. Naging isang seryosong kasong kriminal ang investigasyon. Sa tulong ng luminal test na tuklasan ng mga pulis, ang napakaraming bakas ng dugo sa pensyon na pinaniniwalaan kay Mr. Kang. Nakita ito sa banyo, sa sala, sa kusina, sa kisame ng kwarto at sa iba pang bahagi ng pensyon. Nang tanungin si Ko, iginiit niyang sinaksak niya ang kanyang dating asawa bilang pagtatanggol sa sarili matapos siyang tangkain daw nitong pagsamantalahan. Ngunit gumuho ang kanyang kwento nang matuklasang may zolpidem sa dugo ni Mr. Kang at ang sample ng dugo sa kanyang sasakyan ay nagpatunay na lihim niya itong nilagyan ng pampatulog. Sa puntong yun, nakatutok na ang investigasyon sa paghahanap sa katawan ni Mr. Kang. Ngunit sa kabila ng pagsubaybay sa bawat agalaw ni Ko, hindi nila ito matagpuan. Naging isa itong kaso ng pagtapos ng tao na walang katawan. Ang pagsampa ng kaso kahit walang natagpo ang bangkay ay nakakuha ng malawak na atensyon dahil karaniwang hindi umaabot sa hatol ang ganitong uri ng kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit hindi lang ang pagtapos kay Mr. Kang ang ikinaso kay Go. Sinampahan din siyang responsable sa pagkamatay ng anak ng kanyang ikalawang asawa. 3 buwan na bago ang pagtapos kay Mr. Kang, nakatira si Go sa Cheongju North sa Changchun Province kasama ang kanyang pangalawang asawa na si Hong Tae-yi. At doon, nangyari ang isa pang trahedya. Natagpo ang wala ng buhay ang kanilang batang anak. Ang sanhi, asphyxiation o pagka-suffocate. Sa simula, si Hong ang pinaghihinalaan ng mga pulis dahil nang tanungin siya, sinabi nitong paggising niya patay na ang kanyang anak. Ngunit matapos masangkot si Go sa pagtapos sa dati nitong asawa, nagsimulang magduda si Hong kaya't nagsampa siya ng formal na reklamo laban dito. Inakusahan si Go na siyang pumatay sa kanyang anak. Ang investigasyon na unay minadali at minahalata ng pulisya ng Cheongju, kalaunan ay inilipat sa Jeju Police Department para muling suriin. May mga haka-hakang maaaring nilagyan ni Ko ng pampatulog ang kanyang pangalawang asawa gamit ang gamot na katulad ng zolpidem at pagkatapos ay sinuffocate ang kanyang stepson. Ngunit dahil walang sapat na ebidensya, nanatili itong tsorya lamang at hindi tinanggap sa korte. Sa huli, naglabas ng hatol ang korte ng South Korea para sa kaso ng pagpatay sa kanyang dating asawa. Kahit hindi kailanman natagpuan ang katawan ni Mr. Kang, napakalakas ng ebidensya laban kay Go. February 20, 2020. Sa unang paglilitis, napatunayang guilty si Go Yuchang sa kasong pagtapos ng tao, pagputol-putol at pagtatago ng bangkay ng kanyang dating asawa. Habang nahatulan siya sa lahat ng kasong may kaugnayan kay Mr. Kang, siya naman ay napawalang sala sa kaso ng pagkamatay ng kanyang stepson. Ang hatol sa kanya para sa kaso ni Mr. Kang habang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit hindi doon natapos ang kaso. Umusad ito sa ikalawang paglilitis kung saan iginiit ng prosekusyon na napakagaan ng hatol na habang buhay na pagkakakulong. Dahil dito, mariin nilang hiningi ang parusang bitay. Sa puntong yun, maging ang piskal ay napaiyak habang nananawagan sa korte na bigyan ng pinakamabigat na parusa si Go Yuchang, isang eksenang umani ng matinding atensyon mula sa publiko. Subalit sa kabila ng emosyonal na apela, pinagtibay ng ikalawang paglilitis ang naunang hatol. Nanatili ang habang-buhay na sentensya at muli siyang napawalang sala sa usapin ng kanyang stepson. Hindi pa rin sumuko ang prosekusyon. Ang Jeju District Prosecutor's Office ay umapila sa Korte Suprema. Ngunit kahit doon, pinagtibay pa rin ang hatol. Habang buhay na pagkakabilanggo para sa pagpatay, pagputol-putol at pagtatago ng bangkay ng kanyang dating asawa. At muli, nalinis ang kanyang pangalan sa kaso ng kanyang stepson dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ang kaso ni Go Yuchang. Isa itong kwento na hindi madaling malimutan. Isa sa pinakamalaking palaisipan ay kung paano niya naitago ang bangkay ni Mr. Kang nang wala ni isang bakas na natagpuan. Mas lalo pang nakakukulat ang nadiskubre ng mga investigador. Matapos niyang iligpit si Mr. Kang, kumuha pa siya ng selfie sa mismong pinangyarihan. Ang detalyeng yun pa lang ay nagsasalita na kung gaano kasalimuot ang kanyang pag-iisip
At hinggil sa pagkamatay ng kanyang stepson, marami pa ring naniniwalang siya ang may kagagawan. Lumabas pa sa korte ang isang audio recording ilang araw bago ang insidente, kung saan narinig siyang nagsabing iligpit ko na lang kaya ang anak ng aking asawa. Ibinahagi rin ng kanyang pangalawang asawa na si Hong Tae-hee ang mga nakakatakot na detalye tungkol sa kanyang asal bago ang trahedya. Aniya, bago pa man mangyari yon, sinukot siya ni Go gamit ang isang armas at sinabi nitong tatapusin niya ang kanyang anak. Ngunit binabaliwala lang ng korte. Sinasabing normal lang umano sa mag-asawa ang away, pero namatay ang kanyang anak, hindi ba't dapat may bigat yun? Ikinuwento niya rin ang kakaibang asal ni Go noong mismong araw ng insidente. Maaga pa lang daw, dinilit nito ang kontak ng tunay na ina at tiyuhin ng bata mula sa cellphone nito. At matapos mamatay ang musmos, narinig pa niya itong kausap ang sariling ina at malamig na sinabing hindi naman daw nila anak yun. Para kay Hong malinaw, hindi man lang nagdalamhati si Go sa pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit sa kabila ng kahina-hinalang ebidensya, dahil walang matibay na pruweba, siya ay napawalang sala. Sa huli, hindi lang basta kriminal si Go Yoo-jung. Marami ang nagsasabing isa siyang demonyo na nagkukupli sa anyo ng tao. Kung nagawa niyang mamuhay na parang walang nangyari matapos iligpit at pagputol-putulin ang kanyang dating asawa, nakakatakot isipin na kung siya man talaga ang tumapo sa kanyang stepson, marahil ay hindi man lang siya nakaramdam ng konsensya. Ano sa tingin niyo? Naniniwala ba kayo na may kinalaman siya sa parehong pagpatay o tama lamang ang naging pasya ng korte? Ibahagi niyo po ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. At bilang pagtatapos, nais naming ipaabot ang aming taus-pusong pagkikiramay kay Mr. Kang, isang ama na tanging hangad ay makasama ang kanyang anak, at sa lahat ng naapektuhan ng kaso nito, naway magpatuloy ang hustisya para sa mga biktimang hindi na kayang magsalita para sa kanilang sarili. Ito lamang po sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood.